Muling inaakusahan ng China ang Estados Unidos at iba pang kaalyado ng Pilipinas ng pakikialam sa maritime dispute sa pagitan ng China at Pilipinas at pagpukaw ng komprontasyon sa South China Sea kasunod ng insidente ng banggaan sa pinag-aagawang katubigan. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Sa isang pahayag, sinabi ng Embahada ng China sa Maynila na ang US at ilang iba pang bansa ay hindi partido sa issue ng South China Sea at walang karapatang makialam sa mga usaping maritime sa pagitan ng China at Pilipinas. Idinagdag nito na ang US at iba pang mga bansa ay dapat na huminto sa pagpukaw ng komprontasyon sa South China Sea at itigil ang mga aksyon na sumisira sa katatagan ng rehiyon at nagpapalala sa mga tensyon. Samantala, sa isang pahayag, sinabi ng Philippine National Security Council na si National Security Advisor Eduardo Año at ang kanyang katapat sa US na si Jake Sullivan ay nagpahayag ng matinding alalahanin sa kamakailang iligal, agresibo at mapanganib na pagkilos ng China sa Panatag Shoal at sa Escoda Shoal. Noong August 19, 2 barko ng Philippine Coast Guard ang nasira matapos itong mabangga ng mga sasakyang pandagat ng China na tinatawag ng gobyerno ng Pilipinas bilang labag sa batas at agresibong mga maniobra malapit sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Bago ang insidente ng pagbangga, 2 Chinese combat jet ang nagbuga ng flare sa daanan ng twin-propeller Philippine Air Force aircraft na nagsasagawa ng routine maritime security operation sa Panatag Shoal nitong unang bahagi ng buwan. Sinabi rin ng National Security Council na nagpalitan ng impormasyon ang 2 opisyal sa kasalukuyang sitwasyon ng seguridad sa katubigan. Binibigyang diin ni Año ang mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea batay sa internasyonal na batas at 2016 Arbitral Award. Nagpahayag din siya ng pasasalamat sa gobyerno ng US sa walang humpay na suporta at matatag na pangako nito sa Pilipinas. Kasunod ng pag-uusap sa telepono ng 2 opisyal, sinabi ng White House na binanggit nina Año at Sullivan ang patuloy na makasaysayang momentum ng alyansa ng 2 bansa. Tinalakay din nila ang kamakailang $500 million American Foreign Military Financing Program para sa Pilipinas sa ilalim ng Indo-Pacific Security Supplemental Appropriations Act. Ano ang masasabi niyo tungkol dito mga kamix? I-comment niyo na yan! Salamat sa panunood mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamix, sa susunod na video na ulit.